Yung mukha niya guys, napakaangas. Kapatid nga pala ito ng CB110 sa Pilipinas. Napaka stylish ng ano niya dito guys. So, fairings, ayan, napaka stylish. Parang mask, Ultraman yata. Ayan. Tapos dito naman sa tapaludo niya, ayan, meron siyang reflectorize. Ayan, makikita nyo naman yung panel niya pag tinurn on nyo. Buksan natin. Ayan yung lalabas, boom. Napakasimple lang nung panel niya, napakadaling basahin. Ito, gear indicator, naka neutral tayo. Ito yung oras, ito yung travel ng motor, kilometers. So ito yung gas bar, ito yung speed mo. So yun, napaka simple lang pero elegante. Dito naman sa nebela niya, meron siyang horn, meron siyang signal light syempre, ayan. Tapos dito meron siyang passing, meron din siyang high, ayan. Pag tinulak mo siya dyan, naka high siya. Pag binalik mo, patay. Tapos passing, ganyan. Dito naman sa right side, andito yung starter nya. Wala siyang kickstart guys, wala siyang kickstart. Tapos syempre yung ordinary side mirror, diba? So yung ilaw nya pala guys, naka LED light na siya. Ayan, makikita mo yung low. Tapos yung high syempre, yan yung sa baba, yan yung high, naka high siya. Tapos yung napansin ko lang dito guys, no, pag tinurn on mo yung motor mo, automatic na to nakailaw. Automatic siya nakailaw. Sa likod pag tiningnan mo, wala siyang ilaw, ganyan lang siya, hindi siya nakailaw. Nakailaw lang yung tail light nya. So pag nag signal light ka, ito, pakita ko lang sa inyo, yan, magbi-blink blink siya. Yung kabila hindi syempre. So kumbaga ito yung magiging ano nya guys, hazard nya. Parang hindi siya hazard, hindi ko alam kung anong tawag sa ganyan. Usually hindi ko alam kung anong tawag sa ganyang ilaw guys, paki-comment nga. Usually nakikita ko lang to sa mga big bike naka-steady yung ilaw nila sa harap at saka sa likod, naka-steady, naka-ilaw. Hindi ko alam kung anong tawag niyan, pero safety purpose pa rin yan. So yung disc brake nya guys, meron siyang 3.5 mm. Ayan, naka disc brake yung harap. Tapos pagdating naman sa likod, naka drum brake lang siya. Sukat niyang gulong niya guys ay 80-100 by 18. Sa napakaangas ng mags guys. Ayan. Ganon din dito sa likod. Ayan. Ang size ng likod niya ay 90-90. So kunti lang yung diferensya sa likod at sa harap. Parang mas masarap to palakihan ng konti. Siguro kaya dito 120 or 110 para medyo maangas yung dating. So ito siya guys, manual, nakakadena. Yan, may cover siya. Bala kong tagalin to sa susunod na mga araw. Yung tambutso nya, mayroon syempre yung heat guard cover. Yan, simple lang pero maangas naman yung dating. Tapos yung napansin ko dito guys, oil indicator nya sarado, hindi mo siya masisilip kung gano'n na ba karami yung oil, ganyan. Yun, kailangan mo dito buksan. Ito talaga yung kapatid ng CB110 sa Pilipinas. Ayan, ginawa na lang 125. Ayan. Ito yata yung guys, generation 2 dito sa Australia. Meron pang CB125E. Ito parang pangalawang generation na ng CB125 dito sa Australia. Pag bubuksan mo naman yung upuan nya, ayan, ito lang yung susian sa gilid. Ayan, kita nyo guys yung loob nya. So wala ka masyadong mailalagay na mga gamit kasi ganito talaga kapag naked bike. Unlike sa scooter, malaki yung compartment sa loob. Ayan. So ito yung tools nya na kasama nung binili ko. As usual, pangtanggal ng spark plug, tapos screw. Ayan, ayan. Normal na kasama sa mga bagong motor. Pang basic lang to. Ito yung taillight nya guys, napaka stylish oh. Ayan, yung puwet nya.
ganyan siya pag hindi naka open yung motor. Ayan. Tapos ito yung susian niya sa tangke. Open natin. Then boom. Ang dami pa. May panggas. Grabe, kunti pa lang nabawas. Meron din siyang drain sa tubig. Ayan. Sealed naman siya kasi may rubber dito. Paano ba? Ayan. So ito guys, cover lang siya, plastic. Yan o. Plastic lang siya. Hindi, ito lang yung cover lang niya. Pero ito, parang plastic lang din eh. So yan, hindi ko alam kung bakit ganyan. Tapos walang patayan mo yung headlight. Parang mukha din siyang YZ ng Yamaha. Ganito rin yung mga design ng YZ. Tapos Rouser, parang halos magkahawig din yung mukha ng Rouser tsaka ito. Meron pang tag guys eh. Kalimutan ko tanggalin. So overall, sobrang ganda. Overall performance niya, na i-test drive ko na to kanina. Sobrang ganda. Napaka smooth ng takbuhan niya. So hindi ko pa siya maihataw kasi nasa break-in period pa lang tayo. Tapos meron ding ilaw dito sa may plate number. Yan yung ilaw niya para mailawan yung plate number. Yung plate number guys, tingnan nyo, napakaliit lang. Wala pa nga isang dangkal oh. Ganyan lang kaliit yung plate number. Minsan yung ginawa. Tapos ito yung brand nila, dealer, Bike Biz dealer. Yung tambutso, kulay itim. Yung drain plug niya, ang ganda. Dahil sa atin na to, syempre lagyan na natin ng binyag yan. Ayan po.